Geometric construction 2. So, ang module goals dito is determine the center of a circle, and then rectifying length and set off, construct different polygons, no? So, yung first natin is determine the center of the circle. So, ano ba yung circle? So, familiar naman kayo dyan. So, pagdating nyo ng computation dito, paano ba tayo nag-drawing ng circle, no? Circle, arc, and polygon. No? Pag sinabing polygons, that is um, plane figure enclosed by lines. No? And then, kung ilang lines yon, yun yung number of, kung ilan yung sides, yun yung number of polygons, name ng polygons. For example, you have five-sided polygon, pentagon, and then hexagon, so, ito yung mga pag-aaralan natin dito. Ready nyo na yung mga papel nyo. Kung walang gawa, bahala kayo, wala kayong kodigo bukas. Bukas pagka pumasok tayo, magpe-play tayo, no? So, yan. Lesson 1, center. Oo. Bukas play tayo. No? Magdala kayo ng, oh, pakipasal yung ano. Anong oras pasok nyo bukas? Okay. Alam ko break nyo ng 11 to 1 or 1 to 3. Anong oras break time? Ayun, pakipasa ng 1 PM sa akin sa ano, sa faculty bukas. Pa-collect, sige, no? Pa-collect ng 2 pieces. 2 pieces ng pink paper natin para may print ko yung gagawin natin plates. Kung may pasok na bukas, no? Pero kung wala naman, discussion ulit tayo. So, yan, lesson 1, center of arc. So, ito yung first natin, determining the center. So, kapag meron kang given na arc, paano nyo kukunin yung center na yon, no? So, una, determining the center given an arc, no? So, paano yung given an arc? So, for example, gawa ka lang ng any arc length, no? Kung anong gusto nyong arc. So, for example, ganito yung gusto nyong arc. Ayan, may arc na ako. Nakagawa na kayo ng arc. Sige, gawa kayo muna ng arc. Ayan, nakagawa na. So, yan yung given arc. Siyempre, kailangan parang ano lang, gagawa ka lang ng bilog. Yan yung ginawa. O, compass. Gamit kayo ng compass na. O, kunwari ito yung compass ko. Nakikita niyo yung bilog? So, ibig sabihin yung center dyan, yan yung pin ng compass ko. Tapos yung bilog na to, yan na yung arc. Ayan, parang gumagawa ako ng compass. Okay, nakita niyo? So, yung center, yun yung center ng compass ko. No? Nakagawa na. Pwede po ba magsandok muna? Piniluluto. Pwede naman, pero niluto yung akin. Temporado. And, tapos, okay na. Nagawa na yon. So, next natin ay so, yung step natin. Ano yung sabi sa next step? Draw an arbitrary line with endpoints on the circumference of the circle. Label the endpoints of the chords at A, B. No? So, gagawa ka lang ng line. So, bahala kayo kung ano. Basta medyo mahaba naman yung line, no? So, kuha ka ng ruler. Ayan yung ruler ko. No? Tapos yung endpoints niya, itatapat mo lang siya. Gagawa ka lang ng tatlong line. Ito yung unang line. So, for example, ayun. Gawa ka ng line sa, tapos yung pangalawa, same naman nung ano, isa dulo yun. Gagawa ka lang ng, may nagawa na to. Sundan, gumamit ako ng ruler. So, bahala kayo kung saan mapwesto to ha, yung point na D. So, in-name mo siya as point A and point A. So,
E, B, and then C. Okay? Nagawa na to? Yes, tama. Okay. Next. Ngayon, ang sabi dito sa step natin, kapag nakagawa ka na ng line, so draw an arbitrary line label at E and draw another line connected the point P and the other endpoints of the circumference label at C. So punta tayo sa step 3. Using the method outlined by bisecting a line, bisect the line AB and BC. Paano binabisect si AB and BC? O, may dalawa tayong line. Ibabisect natin. Paano yon? Naalala? Circle. Diba? Itatapat natin yung center natin dun sa point na to. Tapos, yung radius natin, dapat more than half. Ayan, pwede na to. Bisecting A line. Naalala yon? Gagawa ka muna ng line. Sige. Ng alin? Okay. Wala ba't ba? Ay, sige. Ulitin natin. Okay. So, ulitin natin. Gagawa tayo ng arc. No? So, gawa ka ng arc. Kahit paano, kung gusto mo ganyan kalaki yung arc, okay na yan. Ngayon, kukunin natin yung center. Next naman, kuha niyo yung ruler nyo. I-connect nyo, gagawa kayo ng curve kahit saan sa circumference. Basta yung endpoint ng curve, i-connect nyo dito. Ayan. Saka, ayan. Guhitan nyo. Tapos, yan si AB. Tapos, ruler ka uli. Pupunta sa other endpoint. Ayan. Tapos, connect. Okay? Sundan to. Nagawa. Next. Next step, ibabisect naman natin yung given line. Yung A, B, and C. No? So, paano tayo nagbabisect ng line? Kuha kayo ng compass. Tapos, itatapat nyo yung center dito sa point. Ito. Okay? Tapos, more than half, tama? Okay, gawan nyo ng 9. Okay, bibigyan nyo lang dito. Tapos, dito sa kabilang side. Tama, naalala to. Tapos, itatapat naman natin siya sa point. Yung center, no? Ayan. So, binitan nyo dito. Ito din. Okay na. Next, i-connect natin using the ruler, yung intersection niya. Tatapos ko lang yung saka dito. Okay. Tapos, ginitan nyo. Gamit yung ruler natin. Magandang kulay. Red. Okay. So, guguhitan lang natin. Gagawa ka ng line. Okay? Nagawa to? Na-bisect yung line. Next. Yung isang line naman yung ibabisect natin. Okay na? Babisect mo. Liitan mo. Kung gusto mo liitan yung compass mo, okay lang. Tama? Guhitan natin. Guguhitin ko para mabisect mo. No. Dito sa taas.
Okay? And then, ililipat natin ng point. Yung center natin dito sa other endpoints. Gawa ka lang uli ng X. And then, di ba paulit-ulit lang naman yung binabicep natin? Lipat mo ulit ito. And then, pas gamitan mo ng ruler, intersect lang natin. O, ngayon, nakita nyo na yung center. Tama? Ito na si center O. Ano yung flow ng center natin? Point X were the two, ayun, point X pala yun. Point X. So, ayun na si X. Yung intersection na nung dalawang line. So, yun na yung center. So, ito na yung center nung circle. So, ito na yung center ng circle. Yung intersection ni color red and color orange. Center. So, that is point X. So, lagyan lang natin na name nyo lang. Same lang ba tayo ng pinalabasan? Kaya tayo. Pero kung titignan nyo, ano, kung saan kayo nagtuldok, dapat dun sa babagsak, yung center ng circle. Kasi yun yung ginawa niyong bilog, eh. Ha? Nagawa? Thumbs up? Hindi ko nakagawa. Okay. So, nakuha nyo na yung center. So, yun lang yan. Di ba? Yung bisecting A-line, so gamit nyo yan sa lahat. Kaya kayong papalagpasin pag bisect lang. Ang mas madali. Next. Next lesson 2 na agad. Diba? Drawing a circle through 3 points. No? So, gagawa daw tayo ng bilog kapag may given ka na 3 points. So, kung sa inyo, gumawa na kayo ng 3 points. So, save ko yung gawa ko. Next. Okay. So, given daw na 3 points. So, kayo na bahalang gumawa ng points nyo, no? Kung saan nyo gusto kumuha ng points. That is, ako ito siguro, 1. So, bahala na kayong mag-random points, no? 1, 2, 3. Basta may 3 points. Point A. Hindi parang magkamukha lang. Point, point, point C. Kasundan, nakagawa kayo ng 3 points. Nagawa. Siyempre, 3 points. Ngayon, pero may module naman ata kayo. So, kung may module kayong hawak, mas madali kung doon kayo gagawa sa module. Para separate. Ayan. With the 3, ayan, given daw tayo ng 3 points at random, which is straight lines, slightly connected, A, B, and BC. So, parang kamukha lang kanina. So, i-connect natin si BC
AB. Si point A, kukonect nyo lang. So, kasi sabi sa math, sa theorem ng circle, you can only make only one circle, kapag meron kayong 3 points. No? So, guhitan nyo lang. This point, yeah. Okay? Na-connect na? O, next. Next, kunin natin yung center niyan using bisecting A line. O, alam kong kabisadong-kabisado nyo na yung bisecting ng line. Bisecting ng line. So, gagawa lang ako ng bisecting ng line. So, ito yun. Tapos dito. Stop lang. Next, lipat natin kay B. Bisecting ng line. Gusto mo po. Sorry, nagtama. Tapos, actually, itong kay C, pwede nyo na din ito ipagpatuloy no? Para hindi nyo na nililipat yung compass nyo. Pwedeng lakihan nyo na rin. Tapos dito sa taas, okay na yan. Pwede na rin yan. Tapos punta ka dito kay point C. O, diba? Tapos, yun yun. Nasa same radius. Okay. Then, next, connect lang natin yung line, yung point of intersection. Ito, connect natin yun. Okay. So, divihitan natin ng line. And then, dito din sa kabila, yung isang intersection naman, dito, saka nandito natin. So, guhitan nyo lang. And then, ngayon, alam na natin na ito yung center ng circle natin, yung intersection na yan. Ngayon, gagawa ka na ng radius, ng center, gagawa ka na ng circle. So, pili ka na lang nung itatapat mo na compass, kung doon ka ba dun sa may point A, point B, or point C. No? Ibuka mo lang yung compass, ito yung center natin, tapos yung lapis mo nandoon sa may point A, point B, or point C. Tapos, makakagawa ka na ng bilog. Ayan. Gagawa lang ng bilog, paikutin yung compass mo. Ouch. Nakagawa? Gawa yung bilog. Thumbs up. Nagawa? Napagduktong niya? Nabuso pa ulit. Ano kami? Ano ba? Wala. Hindi na nakapusip. Refresh ko lang. Sa iba malabo din. Nagawa to. Inulit ko lang. Okay. Ano yun? Sorry. Asa na? Ito? Dito, center natin, yung compass natin. Nyari yung compass. Center mo dito kay A. Tapos, iba-iba bisect natin tong line AB. So, paano tayo gumagawa ng bisecting A line? So, di ba random circle? Ayan. Ayan. So, guhitan mo. Tapos, guhitan mo din dito. Okay? Tapos, ilipat mo sa point B. Tapos,
Pilitan mo uli. Pilitan mo. Okay na. Lakihan mo na rin dito. Pinalakihan. Bar ko. Tapos, si point B, na para hindi ka na nagbubuka-buka ng compass na paulit. Pwede ko na. Tapos, ayan, i-connect mo lang yung intersection nila, no? Tapos, makukuha mo na yung intersection. Ito, yung point na to, yan na yung center ng circle. Ayan, itong point na to. Kita ba yung crosser ko? Kumukha lang yun ng number 1. Ulit. Let's stop. Save ko to. Kailangan kumukha yung gawa. Parang ganyan yung drawing natin dito. Kasi yan natuturo sa ano, sa math. Alam niyo ba na ano, nung nakita ko to, yung first time ko siya ituro, nakita ko kasi yung problem. Nasa board exam problem din kasi yung mga ganyan. Parang nakita ko siya na, ay, yung drawing construction ng circle. Sabi ko, ala, dati kinocompute lang namin to. Tapos, kung may time nga lang, di-discuss ko kung paano talaga siya i-compute. Tapos, i-drawing natin kung paano. Ano yung, ipoprove natin kung tama ba yung makukuha natin sa drawing ng mga construction saka sa computation using math. So, pagdating na yun, pagka nagkita na tayo, para may computation. Ano yun? Drawing with may computation. Ito yung lumabas ko sa midterms dati. Ewan ko lang kung may lalabas dito din. Pero, wala lang. Ito, kabisad ninyo to, no? Rectifying an arc length. Sundan na kayo na. Next, okay. So, next nating topic is rectifying an arc length, no? So, the line 2, 4 is rectified length of arc 1, 2. So, given tayo dito, may given tayong arc, no? Tapos, kukunin natin yung length ng arc na yon, kung ano yung sukat na yon. No? Actually, hindi naman natin alam yung sukat ng arc talaga na. Pero paano? Paano natin siya susukatin? Sa surveying nyo ito magagamit. So, gawa ka ng random arc. No? Kunyari, ito yung arc. May given kang arc. Kunyari, si sir nagbigay ng arc na ganyan. So, susukatin mo daw yan kung ano yung magiging sukat niya. Okay lang. Paano natin siya kukunin? Gawa mo na kayo ng arc. Dapat wala ko kami picture dito. Pagawin ko lang. Para kumukha. Ayan. Paano pagka ganyan yung given arc? Bahala kayo kung anong length ng arc yung gagawin nyo, no? So, first step, sundan nyo. Malabo magsalita kayo para may stop agad natin. Kasi hindi ko nakikita yung chat. Hindi ko na nababasa. So, pero good. Parang gumawa ka pa ng piso dito. Medyo, ang ganda. Malinis. Perfect naman. Ganun lang. Next. So, ang sabi dito ay rectifying an arc length. So, find the center of the arc. Paano uli kinukuha yung center ng arc? Di ba? Patuloy nyo lang yung ginawa natin kanina. So, nag-center tayo ng arc using the ruler. Tama. Connect mo yung unang line. Ito.
Ito yung patuloy na lang natin sa kanina. Gawa ka ng steps. Di ba ito yung una nating step? Paggawa ng center. Hanapin natin yung center. Okay? Gawa natin. And then, ano yung center no? Paano center? Gagawa na ako ng bilog, no? So, ngayon, tatapat ko to sa point A para mabisect ko na siya. Actually, kahit kita natin. Ayan. Gagawa kayo. Kita ko lang po. Okay. Tapos, dito sa part na yun, kahit hindi nyo na bagu-baguhin mo yung compass para may kapos. So, kapag kapos, balik ka uli din para madagdagan yun yan. Kakapos. Nakauli dito high point. Minsan ang minamali lang naman dito ay yung kulang ginaya mo yung guhit. Sige, sa kabilang point. Yan ko lang yan. Ngayon, para makuha natin yung center, kukonect lang natin yung mga intersection ng line, mga arc rather. Dito natin. Okay? Next. Point mo dito, tapat ruler mo. Dito natin. Sundan. Okay? Nagawa na yun. Pagkuha ng center, diba ito yung center natin ng circle? Ayan, point. Intersection ng view. Sige, pakisabi pag okay na, nagawa na yung center ng circle, ay ng arc. Okay, di ba basic lang? Ibisaduhin nyo lang yung step, as in makakagawa kayo na makakapasa kayo. Then next, form the longest chord and bisect it. So, ano yung longest chord? I-connect nyo lang yung line to line. Yung point, yung end points ng arc. Ayan, ito. Tsaka ito. Tama. So, gagawa lang tayo ng line. And then, i-extend mo na rin, no? Extend mo na ng so, extend mo na, no? Kailangan yan, eh. So, yun. Okay lang. Sundan. So, extend mo na. Hindi sinabi dyan, eh. And bisect it. Babisect daw natin yung longest chord. Again, paano nagbabisect ng line? More than half. So, hindi mo pwedeng gamitin yun. So, lakihan mo ng konti. Gawa ka uli ng intersecting line. Ito. Saka dito. Oops. And then, lipat mo sa kabilang side para mabisect yung line. Connect mo. And then, para mabisect yan, kuha ka lang ng ruler. I-connect natin yung intersection na yung dito. Tsaka dito. So, kung makikita nyo, magpa-pass through siya dun sa may center ng circle. And then, ito yung guguhitan nyo lang, no? Babisect lang naman natin dito. So, kapag nabisect nyo, ayan, nabisect nyo na yung line. Ito na yung guhit, ayan. So, ibig sabihin, ito na yung
yung I'm sorry, midpoint ng long chord. No, ito yung long chord kung tawagin. So, yun yung midpoint ng long chord. So, kapag nakuha nyo na yan, the length of the extension must be equal to O2 or 1/2 of the chord 1, 2. Ito yun. So, dapat daw, yung extension, the point 3, no? Yung distance daw nung point 3 natin dito sa extension ng line ay ito. Paano natin siya kukunin yung distance na yan? So, kuha ka lang ng compass. Itutok mo yan dito sa may center ng, ayan, sa endpoint. Tapos, itatapat mo lang yon sa midpoint. Ayan. Tama? So, di ba, para makuha mo din yung, ipo-project mo yan dito. So, ito na yung half ni point. So, lagyan lang natin ng point. So, ang sabi dyan ay that 1, 2, 3. That is point 1. So, point 1, 2, yung point 3. Then, point O, and then yung, ito, sorry, and, intersection nito, yung kukunin natin yung center nito, yung bisecting nito, yung 1, 2, sorry, babisect natin si 1. Nakaharang ba? Alisin ko na kay module. OBS pa kasi. 1, ni 1, 2? O ganito si 2. O, gawa ka compass, gawa ka ng, babisect natin si 1, 2, di ba? So, buka ka lang ng radius. Gano'ng kalaki? Yan. O, guhitan mo. Dito din sa kabila. O, tapos, dito sa kabilang side, sa point 2, tapos intersect. O, binisect mo lang yung line na to. Dito lang pinakita yung, eto, ano, punta ka dito kay point 2. Tapos, sukatin mo si O tsaka si 2. Paano sinusukat yung O2, di ba? Yung compass. O2. Di ba ito yung O2, yan yung point. Tapos, papaikot mo lang. Kailangan, intersect niya yung extended line natin. Okay lang? Okay. So, ngayon, kapag nakuha mo na yung point 2, ay yung point 3, ang gagawin mo, draw a tangent line at point 2. So, paano tayo gagawa ng tangent line sa point? So, draw a tangent line. Draw a line perpendicular to x2. So, i-connect mo pala si x tsaka si 2. Ito yung point x natin, yung center, tama? So, connect muna natin. Ito yung center O natin. Ayan yung center. Di ba nakuha natin yung kanina? Tapos ito si point. Straight mo, gagawa ka lang ng straight line. Ibang kulay. Right. Tapos, paano tayo gumagawa ng perpendicular line? No? Gagawa tayo ng perpendicular line. Or gusto nyo dayain nyo, no? Ng perpendicular. So, this is -7. So, that, nakakuha ko ng perpendicular.
70 minus 90. So, gagawa ka ng perpendicular line. Pero paano? Di ba naalala niyo sa discussion nung una? So, gagawa ka ng line dito sa may O. Extend mo lang. Extend natin yung line natin. Tapos, gagawa ka ng bilog na may center dito. Ayan. Ayan to. Tapos, mahala kayo kung anong radius, no? Huwag naman yung sobrang laki. Basta yung tatama ka lang dito sa may line na kulay green, no? Okay na yung ganyan kalaki yung bilog mo. Yun yung sabi, di ba? The length, okay na tayo dito. The length of the extension must be equal to O2, 1/2 of the chord 1. Draw a tangent line at point 2 and draw a line perpendicular to x2. So, yun. Perpendicular line na tayo. Step 5 na. So, guhitan nyo lang to, no? Ayan, ito. Ayan. O, paano uli nang galing yan? Paikutin nyo lang yung compass. And then, gagawa ka ng, ibabisect mo yung line na to, yung point 2. Paano mo ibabisect yung point 2? So, punta ka dito kay point na to. Tapos, lakihan mo lang ng konti. So, triangle. Lakihan mo ng konti. Tapos, gagawa ka ng cross uli kasi babisect natin. Ingat na, baka malito kayo sa guhit-guhit. Fairness, no? Nakita nyo na yung intersection. Pag nakuha nyo na yung intersection, kukonect nyo ngayon yung line of action na yun. Sure tayo na tangent na yun. So, guhitan nyo lang. Yun na yung rectifying yun. Tapos, nagawa nyo to. Hindi gawa to. After nyan, ano yung sabi dito sa module? Using point 3 as the center and the radius is equal to 1, 3. Hala, hindi kaya yata ng calculus. Ay ka ng protractor. So, si 1, 3. So, punta ka dito kay point 3, no? Kuha ka compass. Center mo kay point 3. Point. Tapos, yung radius ng circle ay kasing laki ng hanggang 1. Radius ng circle hanggang 1. Magawa? Hindi kasya. Ulitin mo na lang. Okay, sige. Basta yung pagka hindi kasya, tsaka mo papaikutin. Ayan, ibabisect mo lang tong kulay pink na yan. So, ibig sabihin, yung distance na to, yung kulay pink na yan, simula dito, hanggang dito sa point 2, yan na yung length ng arc natin. Sukatin nyo yan, yun na yung length ng arc nyo. Yun ang sabi, using point 3 as the center and radius equal to 1, 3, strike an arc intersecting the tangent line at point 4. So, 2, 4 is the rectified length of arc 1, 2. So, ibig sabihin, ito na yung distance. Ito na yung distance niya. Simula kay 2 hanggang kay 4. This is point 4. So, the length is, hindi ko alam kung ano yung nasukat nyo.
sa inyo, no? Pero, may hope na nagkasundan. So, ito na yung distance natin. Sukatin nyo lang to. So, yun na yung length ng arc. Sukatin nyo to. Sukatin nyo na lang distance. So, lagyan ko na ibang kulay. Ito na yung distance 2, 4. Simula kay 2 hanggang kay 4. Yan yung rectified length, no? Pag sinabing length, rectified length yan. Okay na. Ito pang cloud ko. Oo. Lalo nyo yun. Bukas. Lalabas yun. Sir, na drawing yung pipinyat natin. Ito, yung 2-4. Yung 2-4. Sukatin mo yung 2-4. Ito yung 2-4. This is point. O, yan. Lilista mo. Length nga. Sinusunod. O, edi 83 mm yung nakuha mo. Perfect. Tsaka ko na siya ano, tuturo yung proving, computation, basic, no? Pagka ganyan lang, mahirap. Pero mahirap to, promise. Okay? Lapit ng konti. So, paano naman kapag given yung ano, given yung line AB, setting of a given length along the arc AF, JF. Find the entry of the given steps in time. Okay? So, ayan. So, given daw tayo dito ng line AB and arc JF, no? So, drawing ka lang uli ng arc. So, 5. Okay. So, gawa ka ng arc. Huwag naman sobrang malaking arc. Okay? O, gawa ka ng arc. Gawa. Arc na nagawa. Kunyari may arc na nagawa dyan. Okay? So, first step, ang sabi dyan ay may arc tayo.
Tapos, isi-set daw natin si AF, 'no? Kunyari may given naman tayong line. So, random na lang. So, given line, gagawa na lang ako ng line, tapos ita-transfer natin. Gagawa kayo ng random line. Pero kunyari ito, set, i-layout natin yun. Kunyari yun yung given line. Tapos, may given kang line, tapos may given kang arc. Okay, yan. So, ngayon, ang first step is find the center of the given arc. Step by step. So, paano tayo kukuha ng center ng arc? Ulit-ulit tayo. Connect mo lang to. This one. To this one. Okay lang. Kahit nga dito gamitin. Kahit dito gusto ko. Saan ka mas komportable? Basta lang ang kulay. Tapos dito sa isunod mo. Mas madali sa inyo to kasi nakikita nyo yung markings ng ano nyo kung saan kayo nagtultok. No, huwag nyo ililipat. Kunwari yung butas ng compass, huwag nyo ililipat sa iba. No? Then, kunin yung center ng circle. Paano kukunin? Compass ulit. Okay, so guhitan ko lang dito. Start, start. Tapos, lipat ko dito kay point. This one. Start. Then, ito na lang gagamitin nyo sa kabila para hindi kayo mabago na user. Sorry. Swerte naman natin. Swerte ko naman po. Tapos, kukonek ko na yung straight line, intersection ko. Wala. Hello. Parang circle na agad. Intersect natin, kung natin. At hindi na circle na dito. Next, ilipat dito sa kabila. Nagawa na? Center. Kapag nagawa nyo na yan, connect the center to the either arc of endpoints F. Ng either arc. So, pwedeng ito, pwedeng ito. So, ito-connect lang natin sa router. Kita ko lang ng ibang. Tapos, hindi sinabi, i-extend mo yan dapat. No? Para extend mo. Para makagawa tayo ng tangent line. Di ba ginagawa natin tangent line kanina? And then draw a tangent at F. So, ano ba yung point F natin? Label na natin. Hirap talaga pag ako sa walang label. Baka malito. This is the link. Paano tayo kumukuha ng tangent line? So, gawa ka ng copy. Enter mo at O. Center at F. Tapos, itan mo lang. Okay na yan. Pwede na to. Okay lang. Then, guhitan mo lang this one and then this one. Okay? Naalala yung pag-bisect. And then, lipat mo lang yung center ng circle mo. Saka dito. Tatantahan mo ng konti. So, tatantahan mo konti. Ito natin. Ito. Lipat mo sa kabila. Huwag ka madalas mo kasi siyang ginagawa. Mas madali mo siya magagawin. Ah, mas mamamaster mo. Tapos, straight line. Next, guhitan nyo lang.
Gawa lang kayo ng line, tangent din sa F. Perpendicular naman. Okay, nasa step 3 na tayo. So, lay out the line AB in the tangent line. Recall steps ng transferring ng line. So, paano yun? Steps daw ng transferring ng line. So, di ba kailangan natin, yung paano tayo kumukuha ng line? So, kukunin natin ito dito. Tapos, ita-transfer daw natin. Okay? So, yan na yung radius ng compass nyo. Ililipat nyo na ngayon siya dito sa line. Ayan. Tapos, guhitan nyo lang. Mamahan lang natin. Ayan. Nailipat na. Okay? So, kapag nakuha nyo na yon yung label AF, or this is A prime, A prime F, no? So, name ko siya as A prime. That is A. Tapos, ang sabi dyan, ay hahatiin nyo sa 4. Sige. Sige, yun muna tayo. Sige. Nasa na itatra given 'to, gawa 'to, kayo na bahala diyan kung anong gusto niyong line. Or or tapos lilipat niyo dito sa may tangent line natin, point F, ta's ika-cut mo yung ano, yung line, center sa F. Hmm, wait, yung orange, nasaan? Eto, ito, ito. Ito yung yellow, yung intersection nito, ito, yan. So, parang para makuha natin i-intersect, babisect niya 'to, line na 'yan, kulay blue. Yung paano nagbabisect, tapos lipat mo sa kabila. Tapos, connect mo lang 'yan. Yun yung line. Okay na? Oo. Okay. Ngayon, kapag nakuha niyo na yung AF prime, sorry, A prime F, divide the line into 4 equal segments. Paano tayo naghahati ng line? Bahala na kayo kung paano niyo hahati yung linya na yan, no? Pero ako, ang pinakamadali is, babisect muna natin ito sa gitna. Diba, dalawang beses tayo magbabisect. Ito, ibang kulay na. Bisect. Paano nag-bisect? Lipat mo sa kabila. Point. Sorry, time tayo. Bisect. Dami na magkakaano. Yung mahalaga dyan, yung mga guhit-guhit na yan, no? Kasi yun na talaga yung ginigridan dyan. Point na yan. Tapos kahit hindi naman masyado mahaba yung line na gagawin mo, guhitan mo lang, mamarkahan mo lang sa talaga yan. Kahit nga broken line din. Basta mabisect mo lang yung line. Next, paano natin ibabisect? Oh, babisect AF. Next, circle naman.
So, punta ka kay 8, ibabisect natin 'tong line na 'to 'no, para mahati sa 4. This one, maghihitan lang. Lipat mo kay point F. Actually, pwedeng magkamukha na nga lang din yung gawin niyo para tipid din kayo sa guguhitan. Ayan. Tapos, dito ka din sa kabila. Paikot. Tapos, punta ka dito kay point F. Para isang guhitan na lang. Buti nag-intersect. Tapos, sabay sa correct. Binisect natin to. Ito ibabisect natin. Yung line na to. Di ba ito yung intersection na isa? Name na to as 3. Ito yung point na to. Ibabisect natin tong length na to. Ito ibabisect natin. Ito. Diba na-basic na yan? Ibabisect natin to. So, para mabisect yan, kuha ka lang ng compass. Itatapat mo dito kay point A muna. Yan. Tapos, ano lang. Tapos, punta ka dito kay kung ibabisect natin. Guhitan mo. And then, dito na din sa kabila, para hindi na ibubuka yung compass mo. Tapos, lipat mo lang dito ulit sa kabila. Tapos, guhitan. Tapos, straight line. Ganito lang to. Yan. Pwede naman solid line yan, pero kailangan mo lang naman is maguhitan yung gitna. Yellow line. Ayan, nahati na natin sa 4. So, ang pinangalan niya dyan ay si point 1, 2, and 3. Naming lang. Pangalan. Point 1. So, unang point. Ito. Point 2. Point 3. Nagawa ito. Nahati na sa 4. Okay? So, kapag nahati ka na sa 4, ang step daw natin ay using point 1 as the center and the radius is equal to an A prime, strike an arc at the given arc label at intersection C. So, punta ka daw, kuha ka daw compass. Center daw natin ay si point 1. Point 1. Tapos, yung radius daw natin ay si A prime. Lakihan mo lang si A prime. Ba't lang yung compass? Kung sabi yun lang. Using point 1 as the center and the radius is equal to 1A prime. Okay na, nagawa to? Napo ka na yung compass. And then, guguhitan lang natin ng intersecting line si, eto, guguhitan mo lang yung compass. Ibig sabihin ngayon yan, etong intersection na to, ino-note ko as, lagyan ko lang ng station. So, itong intersection niya na yan, guguhitan ko lang yan. So, yung intersection na yan, ininame ko as point C. So, ibig sabihin, yung length na to, yung length natin na to, nag-guhit na yan, ito na yung length na to, yung arc na yan.
Ibig sabihin na-rectify na. Sinet natin yung time. Again, asan nilagay natin yung center sa point 1, no? Tapos dito sa A prime. Tapos, kuha ko lang ng 5. Space. Yan. Yun na yun. Set up nyo lang. So, ibig sabihin, the arc FC is equal to the line AB. Okay na? Nagawa na? Hindi yung tugtog.